to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumphs of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time behold him come, offspring of a virgin sweet. Veiled in flesh the Godhead see, hail the incarnate deity. Pleased as man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Good morning muli sa bawat isa sa atin at muli samahan niyo po ako sa ating early devotion sa umagang ito. Pero bagong lahat, pagsimulan natin ang araw natin sa isang panalangin. O aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord, sa isang umaga na pinagkaloob niyo po muli sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord, at ginisin niyo po ang bawat isa sa amin. Meron man kaming mga pinagdadaanan sa mga oras na ito, sa aming mga pisikal na pangatawan o aming Ama, Lord God, sa aming emotional na aspeto, Lord. Ngunit hindi po kayo, Lord God, nang babago. Palagi po kayo nandito para sa amin o aming Ama. At hiling po namin panalangin na patuloy po kami samahan sa buong maghapon, Lord God. At higit sa lahat sa pagnilay-nilay, Lord God, sa inyong mabuting balita na aming babasahin sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na biyaya at muli aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good morning. So, nararamdaman na natin, di ba, ang simoy ng Pasko, ang lamig ng Pasko. So, kaya ang ating verses sa umagang ito, pag-uusapan natin ay mula sa Isaiah chapter 9, verses 2 to 7. So, babasahin natin ito. 2. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Every warrior's boot used in battle, and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Naway pagpalain ng bawat isa sa atin sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Sabi nga nila, diba, darkness is the absence of light. Ang kadaliman sa totoong salita para sa atin ay ang kalagayan ng mundo nang wala ang Diyos, diba? Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya walang anumang kadiliman. Habang tayo nasa Kanya, nasa Panginoon, walang kadiliman.
Ang pagkilala sa Diyos ay ang pagkilala sa kanyang anak na si Jesucristo, diba? Na tinawag na ang liwanag ng sanlibutan. Maaari natin ilagay ito sa ibang paraan. Ang kawalan ng pananampalataya ay mahihintulad na tayo ay nasa kadiliman. Ang pananampalataya sa Diyos at ang kanyang plano para sa kaligtasan ay magaan. God is greater than darkness. Diba? God rules over darkness. Sa mga unang part na verse, pinakita sa atin ang madilim na nakaraan. Parang nagkaroon ng comparison, di ba? Parang pinakita, kanuwento sa atin ng nakaraan. At ang puno ng liwanag na hinaharap. Isang kadiliman ay nauunay sa problema, pagkabalisa, kasamaan, kawalan ng pag-asa at kaguluhan. Whereas ang liwanag naman na nagmumula sa Diyos ay nauugnay sa kagalakan, di ba? Kasiyahan, kabutihan, pag-asa at pagpapanibago. And so come the nativity, or simply saying, the birth of Jesus, di ba? Pagtukoy ito sa isang batang ipinanganak para sa atin na magpapasimula ng sa karunungan at katuwiran mula sa panahong ito at magpakailanman. So, it's a story that tells the conception, di ba, of birth of Jesus Christ. Telling the nativity story is a Christmas tradition and is central to the celebration of the Christmas within the Christian faith. Ang verses nito nalalagay din, nandito rin sa verses nito, di ba, ang song of praise and thanksgiving for what God has done for us. So, di ba, hindi natin mapagkakailan ang Pasko, ang isa sa pinakaintay nating pagdiriwang, di ba? Ang Pasko kasi ay kasing kahulugan ng pag-ibig at pagsama-sama. Di ba nga kung pwede lang tuwing Pasko, lahat ng OFWs ay umuwi para makasama ang mga mahal nila sa buhay. Samantalang tayo na nandito, di ba, nag-gift wrap tayo, kahit mga simpleng regalo, diba? Matagal natin pinag-iisipan kung anong ihanda natin sa Christmas Eve, di ba? Pero sana higit sa lahat, ang pagsilang ni Jesucristo, di ba, ang isipin natin, ito ay sumisimbolo ng bagong panimula, ng bagong pag-asa. Pag-asa na sa kahit anong hirap o dilim na pinagdadaanan natin, maliwanag sa dulo na pwedeng alisin ang anumang kadiliman, anumang paghihirap na ito, di ba? Ngayong Pasko, sana nawa, wag na tayong maghangad ng magarbo or ingranding handaan o regalo na matatanggap. Magpasalamat tayo sa buhay ng bawat isa sa atin. Isang buhay na simple, payapa, at higit sa lahat, kasama yung ating mga mahal sa buhay. Alalahanin din natin na ang pagdiriwang na Pasko ay ang pag-aalala din natin sa greatest gift. Ito na yung greatest gift na natanggap natin mula sa ating Panginoon, di ba? Ito ay nung pinadala niya ang kanyang bugtong ng anak. Ito ang tunay na sukatan ng kanyang pag-ibig sa atin. At higit sa lahat, ito ay simbolo ng forgiveness at salvation. Diba? Nawa ang Pasko ay magbigay sa atin ng ibayang lakas upang patuloy tayong gumawa ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Upang tayo ay maging handa. Hindi lamang sa pag-celebrate or pag-alala natin sa kanyang kapanganakan, kundi higit sa lahat, maging handa tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Sa aking mga kapamilya sa St. Paul United Methodist Church at sa lahat ng mga nakikinig dito sa aming early morning devotion, panalangin ko po sa bawat isa, isang mabiyaya at masayang pagdiriwang ng Pasko para sa ating lahat. To God be all the glory. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord, sa pagkakataong ito, muli po namin kinikilala ang iyong presensya. Muli po naming pinapahayag ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan. Salamat po, Ama, sa iyong biyaya at pinaranas mo sa amin ang iyong kadakilaan sa buhay namin. Hindi lang sa amin, kundi sa buong mahal namin sa buhay. Panginoon, napakabuti mo. Napakasarap magpuri at magpasalamat at tingnan, bilangin namin ang mga pagpapalang aming natanggap. Panginoong Diyos, tunay nga na walang salitang namumutawi sa aming labi, kundi ang pasasalamat at papuri. Pagpalain niyo po ang araw na to, kasama, Panginoong Diyos, ang mga tao na nakatune in, Panginoong Diyos, online. Gayon din, Panginoon, kung sila man ay may mga nasa banig ng karamdaman, Panginoong Diyos, ang iyong habag, ang iyong awa, ang iyong
mapagpalang kamay ang mag-declare, Panginoong Diyos. We declare healing for them, O Lord, in Jesus' name. At gayon din, Panginoong Diyos, ang araw na to, kinukumit po namin sa inyo na kung saan, Panginoon, patuloy mo kaming gabayan at gamitin, Panginoong Diyos, ayon sa layunin na nais mo sa buhay namin. Salamat po ng marami. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.